Happy Sabat po sa lahat. Kumusta na kayo? Napakabilisan na po. Nung makalawa lang ay nagkwentuhan tayo, nag-usap-usap tayo. Ngayon po ay araw ng Biyernes at pagpapatuloy natin ang binabasa natin tungkol sa aklat ng Exodus. Tayo po ay nasa Exodus 11 na po. At samahan niyo akong magbasa, pero bagong lahat tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang kalahating sanlinggo na kami po ay inyong iningatan, minahal. Pinaramdam niyo po sa amin ang inyong pagkalinga sa amin. Buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Ngayong gabi ay muli kaming magpapasama sa inyong banal na espiritu upang aming basahin ang sa aklat ng Exodus sa kasaysayan muli ni Moises, ni Aaron, at ni Faraon na siyang nagpapatigas ng kanyang puso at hindi sinusunod ang inyong bilin. Pakisamahan din po ang mga taong makikinig sa gabing ito at manunood upang sila po ay magkaroon din ng katalinuhan na igagawad nyo sa bawat sa amin. Maraming salamat po at ang lahat po hiniling namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, simulan na po natin ang pagbabasa. Simulan na po natin. Exodus 11:1 hanggang 10. Maiksi lamang po ito. Sinabi ng Panginoon kay Moses, padadalhan ko ng isa pang salot ang Paraon at ang Ehipto. Pagkatapos ito, paalisin na niya kayo. Itataboy pa niya kayo dahil gusto niyang makaalis kayo agad kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, lalaki man o babae, na humingi sila ng mga alahas at napilak at ginto sa mga kapitbahay nila na Ehipsyo. Niloob ng Panginoon na maging mabait ang mga Ehipsyo sa mga Israelita, at ginalang ni Moses ang mga opisyal ng Paraon at mga mamamayan ng Ehipto. Kaya sinabi ni Moses sa Paraon, ito ang sinasabi ng Panginoon, dadaan ako sa Ehipto sa bandang hating gabi at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto. Mula sa panganay ng Paraon ay napapalit sa kanyang trono hanggang sa panganay ng pinakamababang aliping babae. Mamamatay din ang lahat ng panganay ng mga hayop. Maririnig ang matinding iyakan sa buong Ehipto na hindi pa nangyari kailanman at hindi na mangyayari pang muli. Pero magiging tahimik ang mga Israelita kahit sa tahol ng asong walang maririnig. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na iba ang pagtrato ng Panginoon sa mga Israelita at sa mga Ehipto. Lahat ng iyong mga opisyal ay lalapit sa akin at yuyukod at magsasabi, umalis ka na at isama mo na ang mga mamamayang sumusunod sa iyo. Pagkatapos ito, aalis na ako. At umalis si Moises sa harapan ng galit na Paraon. Sinabi noon ng Panginoon kay Moises, hindi maniniwala ang Paraon sa iyo para marami pang himala ang magagawa ko sa Ehipto. Ginawa ni Moises at Aaron ang himalang ito sa harap ng Paraon. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi pinayagan ng Paraon na umalis ang mga Israelita sa kanyang bansa. Nakita natin mga kapatid kung gaano katigas ang ulo ni Paraon. Itong salot na ito marahil ang magpapalambot sa kanyang puso. Napakatindi nito. At sana ay muli nyo kung samahan sa darating na Miyerkules. Linggo na po. At tayo po muli ay magbabasa sa isang napakagandang istoryang ito. Sa pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang muling istorya na pinagkaloob niyo sa amin ngayong gabi. Samahan nawa po niyo kami sa araw ng Sabat na ito na sa aming pagsamba na nawa ang inyong banal na presensya ang matamo namin sa gabing ito, at sana po ay pakiingatan ang bawat sa amin, ang mga kapatiran na patungo sa Pangasinan, na sana po bukas sila ay pakialalayan ng inyong magagaling at malalakas na angel. Salamat po sa pagtugod nyo sa aming mga panalangin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Okay mga kapatid, happy Sabbath po muli sa inyo at magkita-kita tayo muli sa ating bakay sambahan bukas upang luwalhatiin, purihin at sambahin ang ating Panginoon. Happy Sabbath po.